Good morning everyone. Siyempre, unang-una sa lahat, binabati ko kayo ng magandang umaga. So for today's video, siyempre, dahil ang TFT family ay binubuo na po namin ng 16 department. Sa lahat po ng mga hindi pa po nakakaalam at sa mga gusto pa pong sumali sa TFT family, ay meron po tayong 16 department na binubuo ng 224 groups dito sa Bigo Livestream. Ngayon, syempre para at least higit sa lahat yung mga natatamad or tinatamad na mag-briefing, so gumawa ako ng video para at least panoorin lang ng mga bagong papasok para sa implementation ng TFT family. So syempre, unang-una sa lahat is don't forget meaning ng TFT family. So syempre, ipapaalam ko lang sa inyo, before kayo pumasok sa TFT family, alamin nyo munang mabuti kung ano yung policy rules implementation namin, especially yung 8 rules natin. Kasi total, ito'y para sa lahat. Bukod yung kanilang department ng mga policy system, ito'y policy ng TFT talaga, no? So, don't forget meaning ng TFT family, which is true friends together. Yan yung mga totoo nating kaibigan, ano? Na nandun yung unite na sama-sama sa ating departamento, sa ating organisasyon. So, doon tayo dadako sa rules number 2. So, yung rules number 2 natin is auto kick in block sa lahat ng mga tao, or i-block mo yung mga taong makakasira sa iyo, no? Especially masama man yan o mabuti, kapag halimbawang nakakasira sa inyo, pwede mo isang i-block, i-unfriend, i-kick, or wag mong pansinin or ignore them. So, yan yung auto kick in block sa mga taong hindi makakatulong sa ating organisasyon at hindi makakatulong sa personal mong buhay. And next, dun tayo sa pangatlo. Sa pangatlo is yung tinatawag nating respect. So, dapat po sa lahat ng pagpasok nyo pa lang sa TFT, hinihikayat ko kayong pumasok. Apply to yourself ang salitang respect. Number 1 yan. Kasi ang salitang respect talaga ay tinatawag nating masyadong kakaiba. Kasi dito sa TFT family, kahit masamang tao, nire-respeto natin. Siyempre natural, kasi dito sa mundo is pantay-pantay lang tayo. Kailangan nating wala yung, like for example, kaya nga sinabi nila na bawal pumatay, di ba? So, respeto natin yung mga taong masasama. Kagaya ng mga scammer, holdupper, kung nilang ugali yun marites o paninirang puri sa kapwa, yan yung mga irespeto natin yung ugali nilang ganon. Bilang mas nakakaintindi sa maganda, lalo na sa respect, sa pagrespeto ng maganda, dapat nire-respeto niyo rin yung hindi maganda para both side ay alam niyo kung paano niyo i-handle yung mga ganong sitwasyon. Kasi yung respect na sinasabi ko, pag halimbawang kailangan ninyo ng maganda o pangit, kailangan niyo talaga na both side yung pag-aralan. Kasi dito sa DFT family ay samot-saring tao, kasi ngayon is 1024 groups Kung 1024 groups, iligay mo na lang sa 20 is parang aabot siya ng mga 20,000 people. Talagang kapag halimbawang natupad dyan, is talagang tumataginting na 20,000 people ang membro ng TFT family. Isang mapakalaking organisasyon in Apps Bigo Live, no? So, yan yung salitang respect. Kailangan marunong kang rumespeto sa bawat tao. Ano man yung ugali meron dyan. Bilang ikaw, sa iyo mismo manggagaling ang respeto nila. Para at least kahit pa sabihing masamang tao kaharap mo, ikaw naman ay mabuti, kaya nilang magsama, kaya nilang respetuhin ang isa't isa kasi in-apply natin sa sarili natin yung salitang respect. So, number 4 tayo guys. So, syempre, dadako na tayo sa tinatawag ang ano ba yung respeto na kasunod. Ang respect is tinatawag natin number 3. Yung number 4 naman tinatawag natin is empathy. So, kailangan nating magkaroon ng malasakit, no? Malasakit sa kapwa, kailangan nating makarunong makiramay sa lahat ng problema ng tao. Siyempre, dahil nasa TFT ka, kapag halimbawang may isang kapatid tayo na di man natin tawag dalangin na nagkaroon ng karamdaman, nakakapagbigay tayo ng kaya nating ibigay. At higit sa lahat, pwede tayong mag-pray para sa kanya. Yan yung mga empathy. Parang ganun lang din sa kaibigan, ano? Parang ganun lang din kung i-apply natin ang salitang empathy sa kaibigan, sa personal nating buhay, sa grupo ng TFT family, or sa organisasyon ng TFT family, or sa community ng TFT family, ay masasabi natin ang salitang empathy ay napakahalaga or malasakit. Kasi pag mamalasakitan mo kung ano yung dapat na kailangan natin gawin para sa grupo natin, pag mamalasakitan ninyo para at least kahit papano
yung ating grupo ay hindi masira. Lalo na't ngayon ay magkakaroon na po tayo ng 5 taon. So syempre ang salitang empathy ay isa sa mga nakakapagbigay sa akin ng sigla kapag halimbawa ginagamit ko, kasi nakikita ko kung ano yung meron kay TFT. Kailangan ko talaga siyang ipag-pray, kailangan ko din siya talagang pagsikapan, at kailangan ko rin ipakita yung determinasyon ko bilang part ako ng TFT family. And then yan yung rules number 4, no? So doon tayo dadako sa rules number 5. Walo po ito. Yung rules number 5 naman at yung mga sinasabi ko na yan ay ina-apply sa sarili, kasi alam natin kaya natin at alam natin nandiyan, di lang natin ginagamit minsan, kaya minsan nasasabi natin na parang wala lang. So yung rules number 5, yan yung tinatawag nating unity. So ano ba yung salitang unity? Syempre ano ba ang dapat namin pagkaisahan dito, no? Ano ba yung salita nating unite na to? Ang unity is syempre doon natin binubuo ang lahat. Diyan pumapasok ang lahat ng bagay. So ibig sabihin, kapag may unity ka, kung ano man yung ikagaganda ng TFT family, dun lang tayo babase. Kasi may sarili tayong pag-iisip, alam na nating mali, bakit tayo makiki-unity. May mga pinag-aralan dyan, may mga mayayaman dyan, may mga professional dyan. Sino ba naman sila para utuin or para sabihan natin ng mga bagay tulad na lang ng mga ganyan, kung halimbawa naman na much better sila sa atin. Kaya siguro nakiki-unite sila dahil sa maganda. Doon lang tayo sa maganda makiki-unity. Huwag tayong makiki-unity sa mga pangit na gawain. Ano po? So yan yung unity. Kailangan kasali-kasapi ka sa organisasyon. Siyempre, alam nyo kung anong ginagawa ng organisasyon na gaganda. Hindi makiisa tayo. Especially sa pagsuot natin ng mga name tag. Ano pa po may name tag? Yung name tag na yan, yung tinatawag nating fraternity tatak. Yung tinatawag nating tatak, ano ba ang tawag sa tatak? Parang tinatawag nating tatatuan ka, o di kaya papasuan ka. So, hindi naman po ganun. So, yung tinatawag nating name tag is yan yung tinatawag nating registration from Bigo Live. So, kailangan mo talaga sumali ng Bigo Live. Registration for Bigo Live, Bad's Family Prestige, ayan, kasama po yan. At bilang isang party niyan, nagsusuot po kayo ng TFT Family. May mga uniform po kasi kami, basihan din na tinatawag naming ikaw ay isa sa mga miyembro ng TFT family, at may mga original account po tayo na ipapakita if ever na kung sakaling sabihin mo na you are a part of TFT, kailangan meron kang ipinapakita. Yan yung salitang unity, kailangan may mga ganun po tayo. And next, ito yung pang-anim. Ang pang-anim, ito yung last na isa sa pinakamahalaga natin, ano? Ano ba yung pinakamahalaga natin? Yung pinakamahalaga natin, guys, na pang-anim na implementation rules na kailangan nyo sundin at ipatupad sa sarili ninyo. Yun yung tinatawag nating loyalty. So, syempre, kapag loyal kayo sa asawa nyo, sasabi kayo ng totoo, loyal kayo sa pamilya nyo, hindi nyo kailangan magsinungaling, loyal kayo sa isang kaibigan, kailangan magpakatotoo at huwag magsinungaling. Ganon din sa grupo. So, ibig sabihin, ang grupo na ito ay nasasakop ang mga kaibigan ko. Kung mayroon man akong kagalit doon, hindi ko na kailangan pang siraan pa. Kasi kapag siniraan ko yung kaibigan ko na yon at kinismis natin sa iba or minarites natin sa iba, siya ay part ng grupo nyo eh. So, sinong makasisira? So, nasaan yung loyal mo sa grupo mo kung halimbawa pati kaibigan mo dito sa TFT family? Kasi kahit kaaway mo, masasabi mong kaibigan because nandun yung tatak ng true friends together. So, kaya nasasabi natin na hindi pa pwedeng siraan yun. Kaya ignore na lang. Siguro tahimik na lang ako para maipa-implement ko sa sarili ko ang salitang loyalty. Loyal ako sa grupo ko pero hindi ako loyal sa iyo, no? Kasi kaaway kita or whatsoever, kinaiinisan kita. So magrespeto ko yung grupo namin, kaya magiging loyal ako. Tatahimik lang ako pagdating sa mga ganang bagay. So yan yung pang-anim. So doon tayo dadako sa pang-7. Meron po tayong YouTube channel. Hindi po purposes para kumita. Yan yung tinatawag nating logbook or parang memorable moment natin sa TFT family, na doon nakasulat, doon naka-video, doon naka-indicate lahat ng mga ginagawa namin sa TFT family. Na the end of the day, nakapag halimbawang tumanda na kami, ay makikita po namin. Kaya sinasabi namin meron kaming YouTube channel, Facebook Reels account, kailangan naka-follow po tayo sa Reels account, ano. Sa mga hindi pa po nagpa-follow sa akin, ako nga pala si Gilbert Kimora. Real name ko po yan, at higit sa lahat aka Daddy James po from TFT family.
So, syempre, sa mga hindi pa po nakapollow, i-follow ko kayo kapag pinalo nyo ako. Pag di nyo ako pinalo, di ko rin ko kayo follow. Ganun lang yan eh. Hindi naman po sa pilitan yan eh. So, about naman sa YouTube channel, yes, automatically kailangan nakasubscribe para napapanood mo. Hindi lang tayo basta papasok sa TFT family na wala tayong gagawan. Parang ano yan eh, hazing policy. Hazing pero policy. Parang hindi siya masasabing nakakasakit pero nagagawa mong gawin nang walang nawawala sa iyo, nakakatulong ka pa sa organisasyon mo. Parang ganon. Para doon may papakita na talagang isa ka sa mga loyal sa ating grupo. And next, yung mga charity program natin ay nakakonekta mismo sa YouTube channel, sa tinatawag nating, yung mga gathering natin in Facebook, yung YouTube, at gathering natin sa tinatawag nating Bigo Live, ay ina-upload po natin yan from Reels. At mayroon din po kapag po nakapalo to follow po tayo, ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating one-on-one interview. Ibig sabihin po sa one-on-one interview, kapag miyembro ka ni TFT family at you have a lot of experience or mayroon kang alam about kay TFT family, ay may posibilidad po na isa ka sa mga mag-explain, especially sa aking mga katanungan, at magsagot sa katanungan ko kung ano ba ang meron kay TFT family, para makita ng buong mundo na kung ano ba talaga ang pinaglalaban at ano ba talaga, kung bakit ito dinudumog ng tao, bakit ito tinatangkilik ng mga tao, bakit may mga professional dyan, bakit may mga sanggano dyan, lahat kompleto, bakit sila nandito. So doon ka magtataka. Kaya dapat, kailangan nakasubscribe kayo sa TFT channel natin, or sa TFT Kulitan, or sa Facebook Reels ni Daddy James, or kahit na sino pa dyan na part of TFT family. So, yan yung number 7. So, doon tayo dadako sa number 8. So, lingid sa inyong kaalaman, kaya ako nagbago ng policy system, or nagdagdag. It because inopen na po namin ang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 department. Ano ba yan? So, ibig sabihin yan yung, kaya umabot na kami ng 1,024 groups eh. Kaya may possibility na umabot pa yan with 20,000 members. Group pa lang yung sinasabi natin ha, hindi yun members. Ang isang group kasi parang I think pinakamahina na talaga is 20 members. Kaya aabot yan with 20,000 people. So malaking bagay yan sa apps, Bigo Live apps industry. So yun po, sa pangwalo natin is kailangan naman po tayo na naka-registered, naka-registered po as a host ng ating TFT Elite Agency. So ibig sabihin, ang Bigo host po namin ay nire-required po namin na dapat naka-registered po sa TFT Elite 2. Ibig sabihin, may sarili po kaming agency na kinreate. Dahil po, syempre, sa pag-create po namin ng agency na ito ay isa po sila sa mga, yung purpose po nun, sa mga magtatanong, ano po ba yung purpose nyo sa agency? Ito yung purpose nyo na pwede kayong kumita, pwede kayong, pag tinamad kayong kumita, walang problema. Pero may agency ba? Like for example, this month, sasabihin nyo, gusto kong kumita ng pera, registered ka sa Bigo host, magpa-oras ka, sumali ka sa mga event, para makakota ka ng beans. Ganun lang po yung kasimple. So mag-live ka para magpa-oras. May mga ganun po. Kaya sana, kung sakali po kayo sasali sa TFT family, mayroon po tayong rules number 8 na automatically naka-registered po kayo sa Bigo agency. Hindi na po kayo maghahanap ng ibang agency na sasalihan. Kasi si TFT po ay mayroong sariling agency na pwedeng angkinin at ariin na sa atin. So ito po ay pinibigay ko at kinreate nating lahat na sama-sama, kaya hindi ito masasabing sa akin o sa kanila. Kaya lahat po ng membro ng TFT family ay masasabing part po ng rules number 8 natin na automatic registered po ng mga sarili naming agency, no? So ang agency po namin ay TFT Elite 2 na isa sa mga bagong agency po ngayon. Ay kaya naman po kami nag-create ay dahil sa kadahilanan po na ninakaw po sa amin ang sarili amin. So parang ang nangyari dito is imbis na habulin po namin yan, ay nag-create na lang po kami ng panibago dahil ikinokonekta ko na ang mismong agency namin sa TFT family. Kaya kung gaano karami ang TFT, ganun din karami ang Bigo host namin.
At kung gaano kalakas si TFT, ganon din kalakas si TFT Bigo Host. Kaya yung mga tao dyan na mahilig sumali sa mga event, singing contest, dancing, kung ano-ano pa, ay may possibility po kayong kumita ng pera. At pagkatapos nyan, ito po ang mga nag-handle ng TFT Crown Leader natin. Kasi ang bawat host namin is founder down to member lang eh. Mayroon po kaming tinatawag na mga crown. Ano ba yung salitang crown sa inyo? Yung crown po na yan yung mga walang sweldong tao na nagpapalakad sa TFT tulad ko. So para magkaroon ng sweldo, binigyan ko po sila ng 50% commission. So sa pagtatayo ng agency na yan, ay meron po akong binigay na 50% commission sa bawat departamento. Ibig sabihin, ang Department of TFT1 hanggang 16 ay mayroong 50% share at nakukuha mismo sa TFT Elite Agency 2. So ibig sabihin, sila ay magkakaroon na ng sweldo. Kaya yung mga tao na tinutulungan nila, founders down to members, napapakota nila, namomonitor nila, nagagawa nilang i-build at turuan how to be a popular host sa buong Bigo. So yung mga crown na yan, ang trabaho talaga nila yan sa pagpapalaganap ng ikaaayos ng kanilang nasasakupan. Kasi every crown po ay may 64 teams. So sa 64 teams, iligay mo na lang sa 10 yung tao, is 640. Ilagay na lang natin sa 20 people is 1,280 tao yan. So parang ganun po yung nangyayari. Parang kayo syempre wala kang trabaho, nag-aaksaya ka ng time, nag-spend ka ng maraming time. Nandun na ako sa respeto at karagdagan para maging famous ka. Pero need talaga natin na habang tinutupad natin yung goal natin, mayroon tayong source of income na pwedeng makatulong sa iba, makatulong sa mga host mo, makatulong sa TFT family, or makatulong mismo sa personal mong buhay. Yun po yun ang 8 policy system ngayon na bagong bago. Press na press, kasama na po yung explanation. Di lang ako press kasi di ako naligo. Kaaga-aga kasi may nag-PM sa akin na sabi niya need daw nilang mapanood ang bagong implementation ng TFT. Well, eto na po. And congratulations sa inyong lahat. At sana sa mga anak-anakan yung hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, before pumasok pa lang po sa TFT, dapat nakasubscribe na sila para mapanood nila yung implementation. Before nyo ipasok sila, dapat alam nila yung implementation na ito para kung sakali na magkita tayo in live at matanong siya, hindi naman nating masasabing bago. At least meron silang idea kung paano nila i-apply sa kanilang mga sarili yung tinatawag nating TFT policy system. Yun lang po, at sa 18 minutes na nag-live ako, 18 minutes na sinabi ko talaga, hindi po to scripted. Masasabi ko talaga, ito po talaga yung mismong meron sa TFT at mismong policy system ng TFT family. Para lahat po ay nakagamay, lahat po ay nakakapag-apply sa sarili nito, no? Para at least bago kayo pumasok at pumasok man kayo sa TFT, makapasok man kayo sa TFT family, mayroon kayong goal na sa sarili ninyo. I always use my friend para tumaas yung followers ko, kailangan kong makakota, whatsoever. Depende po sa goal na pipwede niyo para sa sarili niyo. But kailangan niyo sundin yung policy system ng TFT family. Wala pong bayad yun. So yun lang, God bless sa inyong lahat, and maayong buntag sa inyong tanan. Time check tayo, alas 8 ng umaga. Talagang ginawa ko lang to para sa inyong lahat from TFT family. And shoutout nga pala dyan sa mga nagsishare ng aking live. Iisa-isahin kong pangalanan kayo. At higit sa shoutout ko kayo. At sa mga nagpapabati ng mga birthday natin, always ko kayong binabati. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ako po ay si Daddy James. Isa po ako sa mga loyal at legit sa TFT family, ano man ang mangyari. Yun lang po, at maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.